Good morning po sa ating lahat. Parang ayaw ko na magmensahe. Lahat ng... Pwede ba kumanta na lang tayo ulit? Kasi lahat nung kinanta natin ay para tingin ko pasok doon sa aking mensahe ngayon, no? Okay po. Purihin po ang ating Panginoon. Po tayo muna ay manalangin. Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na binigyan mo po kami, Panginoon, ng pagnanais upang ikaw po, Panginoon, ay makaniig ngayong araw na ito. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng iyong mga ginawa para sa amin, lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa, lahat ng buhay, Panginoon, na narito na palaging nananampalataya at sumasamba sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng mga biyaya, patuloy po silang bigyan ng proteksyon. Maraming salamat, O God, sa kanilang buhay at sa iyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, maupo tayong lahat. Ngayon po, mayroon po tayong sa tagal na hindi pagtayo dito. Marami ako naging experience, no, about sa mga trials. Trials ng mga pamilya, mga buhay na nasa ibang bansa, at namimit ko sila. Nalalaman na kinikwento nila sa akin kung ano ang kanilang mga naranasan. Subalit, ito po ay kanilang nalampasan ng may kasiyahan. Kaya atin pong basahin ang ating teksto sa James 1 verse 2 to 12. Babasahin po natin ito. Ito na po, ilabas na po natin ang ating mga Biblia kasi hindi natin mababasa diyan. Nasanay na po ako ng ganito. Isipin na lang po natin na nakikinig tayo sa TV screen. Basahin po natin, no? Sige po, tumayo po tayong lahat. At babasahin ko po ito sa Tagalog. Kasi dito ako, masyadong marunong sa Tagalog. Sabi po dito, James 1 verse 2 to 12. Babasahin po natin lang hanggang 12 ito, pero mayroon na tayong kunting ilang verse na pagtatalakayin. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na tatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. 9. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan.
12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay at ipinapangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin po ang salita ng Diyos. Maupo na po tayong lahat. Tandaan po natin yung mga binasa natin, no? Dahil minsan ko lang basahin po yon at itutuloy-tuloy ko po kung ano ang aking mensahe. Next. Ayun, nakita niyo po ba yung picture? Pero mamaya po natin, mamaya ko sasabihin kung anong ibig sabihin niya. Next. Yeah. Ang title po natin ay Glee in Trials. Kagalakan sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng paghihirap, tayo dapat ay magalak. Alam niyo po si Santiago, sumulat po yan sa Family of God. Sabi niya, my brethren. Sabi niya. Tapos, sinabi po dito sa Romans 5:1, i-take note niyo na lang po na tayo po ay nabibilang sa pamilya ng Diyos. Tayo po ay kabilang sa family ng God dahil sa ating pananampalataya. At tayo rin po ay magiging anak. Naging anak niya dahil sa ating pagtanggap kay Kristo. John 1:12 po yun. Mababasa rin po natin. At siyempre, si Santiago po ay sumulat din about, James also writes about joy and trials. Diba, parang napakahirap, no? Yung joy, paano ba magiging masaya pagka mayroon kang pagsubok, di ba? We are to see trials in joy. Yan, makikita natin po yung makakakita tayo ng joy doon sa trial o kaya trials bibigyan po natin ng joy, kasiyahan. How can this be? Trials are not joyful, di ba? Hindi naman talaga, ang trials, hindi naman kasaya-saya yan, sa totoo lang. Pag-iisipin natin yon. Paano ba tayo magiging masaya, magiging joyful doon sa trials? Ito po, magbibigay po ako ng 3 points para po dyan. Pero tingnan po muna natin kung ano yung mga nakaraan doon sa ating trials. Sige po. Point 1, sabi po dyan, look past our trials. In verse 2 to 4, binasa po na natin yan, kaya hindi na natin babalikan. Sige po, next. The trying of your faith worketh patience. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa hirap ng ating mga pananampalataya, kahit parang ayaw na natin ituloy o palakasin yung ating pananampalataya, nang lulupaypay na tayo, ito po ay nagkakaroon po ng pasensya. Patience. A. Patience looks forward to better things. Alam niyo po mga kapatid, pag ang ating pasensya, patience, di ba? Ayun, nagbibigay po ng magandang bagay sa atin yan. Nakukultivate po ang ating sarili. Nabibigyan po natin ng magandang galaw ang ating katawan. Nabibigyan po natin ng pagkakataon ang ating sarili upang makamtan ng may paghihintay ang mga bagay na ating gugustuhin sa buhay. Ang importante po dito, hindi tayo nag-aalala. Kasi nga, binibigyan tayo ng magandang pag-asa ng ating Diyos. Binibigyan po tayo ng paghihintay, katyagang paghihintay para doon sa ating mga naisin sa buhay. Next. Patience looks beyond today's clouds to sunshine.
Ah, ang yung mga nararanasan natin, sige lang, dahil sa kabila nun, magiging maayos siya. Maaring nasa darkness tayo, maaring nasa kagipitan tayo, maaring halos hindi na tayo makakita ng liwanag, maaring nasa isang yungib tayo na wala tayong makita na kaliwanagan kahit gatitig. Pero sa tagal ng ating paghintay, doon sa nais ng Panginoon, sa gustuin ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon, makikita po natin ang liwanag. Amen? Makikita po natin ang liwanag. Dito po, ito ang pinakamagandang example. Jesus has set the example at the cross. Mababasa din po natin sa Hebrew 12 verse 2. Take note nyo po para the pain and shame of the cross made it a terrible trials, di ba? Di po ba? Yung dinanas ng ating Panginoon. Gusto ko lang balikan muna ito para sa huli mababa na tayo. Gusto ko lamang ipaalala sa inyo kung ano nga ba ang trials na nangyari sa ating Panginoon, pero napagtagumpayan niya po ito. Nagtagumpay siya. Ibig sabihin po, magtatagumpay din tayo. Amen? Terribly sa Kanya. Yung mga dinaranas natin mga trials ngayon, mga pagsubok ngayon, wala pa yan. Wala sa katiting. Pero ang Panginoon, lahat, pangbusga, pang-alipusta, paghihirap, ay dinanas niya. Jesus looked beyond this to the joy that would follow. Ito po yun. Kaya po ito pinakita ng ating Panginoong Diyos para ito ay gayahin natin. Para ito ay pagsikapan natin, nakakayanin natin din. Dahil nakaya niya, ibig sabihin, kakayanin din po natin. Patience looks beyond the day's clouds, the sunshine. Di ba? Kanina, yung example ko na rin si Ate Joy. Totoo po yun. Ate Joy, pasensya na, no? Ang bahay ni Ate Joy, pag titignan mo, parang bundok ng basura. Kasi, nahihirapan, dahil nasira yung bubong, siyempre, ang lahat ang puno, pag titignan mo, yung puno, nalalaglag lahat yung mga dahon. Pag titignan mo sa taas, ganun itsura. Pero hindi natin alam, ang Diyos pala ay kumilos doon sa bahay na yon sa ilalim. Ito po ang ibig kong sabihin. Yung pagtitignan mo, madilim doon sa loob na yon. Pero ngayon, lumiwanag. Yan po ang nais ng Diyos. Next. Joy was ahead for Jesus after the cross. Doon pa lang sa cross, bago pa lang siya mahusgahan, andun na ang kasiyahan ng ating Panginoon. Diba? Ibig sabihin, nangunguna, yung joy ng ating Panginoon doon sa kanyang paghihirap. Mayroon na siyang pakiramdam, nararamdaman na masaya siya kahit siya ay maghihirap. Bakit? He would have the joy of His resurrection and ascension to our Father. Amen? Nahirapan siya. Tayo nahirapan din. Pero ano sabi doon? Nasa kanan siya ng Ama, sa trono ng Ama. Itinaas siya. Siyempre tayo, itataas din tayo. Pag hirap tayo talaga ngayon, marami tayong trials, tatapusin niya ng Diyos. Tatapusin niya ng Panginoon.
Maitataas din tayo. Kaya huwag tayong mag-alala. Matuto lang tayong magtiis. Matuto lang tayong maghintay. Matuto lang tayong magpasensya. Huwag natin ang paghintay ay magiging pabigat. Dahil ang paghihintay ay mayroong kalakip na pag-asa. He would have the joy of millions saved and sharing heaven with Him. Yan po ang karakter ng ating Panginoon. Diba? He would have the joy of millions saved and sharing heaven with Him. Sobrang-sobra ang kasiyahan ng Panginoon. Dahil alam niya na yung paghihirap niyang yon ay mayroon siyang sisave. Millions, billions, buong mundo. At ito pa, ang pinaka-the best, magiging kasama niya sa langit. Sinong gusto pumunta ng langit? Ito palaging tanong to eh. Pero wag ngayon. Ba? Wag ngayon. Dahil marami pang gagawin ang ating Panginoon. Next. Look for the potential for good in our trials. Para mabilis po. Sige. Una, there are lessons to be learned in our trials. Mga kapatid, dito po, nagkakaroon ng paghihirap ng kalooban ng bawat tao. Kasi pagka nakakaramdam na sila ng trials, ay kung ano-ano na yung mga naisip nila. Kung ano-ano na, kung anong gagawin nila. Pag problema sa pera, kay Bombay. Pag problema sa mga pagkain, kapitbahay. Pero tama rin naman yan. Marami tinuturo, marami tayong makikita sa mga, magkakaroon tayo ng mga lessons sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo po, ang ibig ko sabihin, there are lessons to be learned in our trials. Siyempre po, pag nakakaramdam tayo ng trials, marami tayong matututunan. Siyempre, pagka wala tayong kunti lang pera natin, di ba titipid tayo? Pag kunti lang yung pagkain natin, paghati-hatihan din natin. Di ba? Pag wala tayong pera, huwag na tayong lumabas. Doon na lang tayo sa bahay. Di ba? Maraming itinuturo talaga ang trials. Kasi ako naturuan din yan eh. Naturuan din ako niyan. Hanggang hindi na ako naghanap ng pera. Hindi na ako naghanap. Nasubukan namin mag-asawa yan. Ilang buwan. Pero hindi ako naghanap. Nanahimik ako, nanalangin ako sa Diyos, at ang Diyos ang gumawa para sa akin. Ganon din kayo mga kapatid, manahimik kayo, manalangin kayo, magtiwala kayo sa Diyos, at siyempre ang Diyos ang kikilos sa buhay natin lahat. Ayan, palakpakan po natin Panginoon. Ito pa yun. There are changes to be made in us. Mababasa natin yan sa Romans. Pag mabasa natin ang Romans, andyan niya kung paano ang pagbabago sa ating Panginoon. Doon sa mga pagsubok na yun, mababago ang lahat. Kung titingnan din natin ang mga disciples na nasa daungan na hindi makahuli ng isda, di ba? Nabago ang kanilang buhay doon sa trials dahil hindi sila makahuli ng isda. Pero andoon ang Panginoon. Nung dumating ang Panginoon sa kanila, nagtiwala sila sa Kanya,
ayun, nabago ang kanilang buhay. Amen? Mababago ang buhay natin, mga kapatid. Huwag lang tayong bimitaw sa Diyos. Huwag lang tayong kumawala sa Kanya. Kumapit din tayo sa Kanya. Huwag po nating hayaan na siya lamang ang nakakapit sa atin. Dapat humawak din tayo. Naalala ko yung sinabi ng isang preacher natin, intertwine. Alam niyo na yung intertwine, di ba? Kailangan kabilaan yan. Hindi pwede isa lang yung nakakapit. Kasi pag tayo ang kakapit lang, mawawala tayo. Malalaglag tayo. Hayaan natin ang Diyos na kumapit sa atin. Dahil pag siya po ang nakakapit, hindi tayo kailanman mawawala sa Kanya. We need wisdom to understand what God is doing in our trials. Yung paghingi ng katalinuhan, paghingi ng kaalaman, kailangan natin maintindihan yon. Dahil ang Diyos ay mayroong ginagawa. Alam niyo kung kailan lang tayo hindi nag-aalala? Pag tulog. Di ba? Pag tulog tayo, wala na tayong alam. Pero ang Diyos, may alam, may ginagawa. Di ba? Naghihiling pa nga tayo sa katutulog eh. Lalo pag pagod. Pero sabi ng Diyos, sige lang anak, matulog ka lang, maghilik ka lang. Dahil pagbangon mo, may ginawa ko para sa iyo. At yan ay ikabubuti mo at ng buong pamilya. Amen? Ganyan ang Diyos. Ang tao hindi ganyan. Pag nakita ka na tulog, tamad yan! Siyempre, papay nga. Pag naghihilik, high blood yan. Kasi ang dami niyang kinakaing taba. Di ba? Ganun ang tao. Pero ang Diyos, hindi, magpahinga ka anak. Dahil may gagawin ako sa iyo. Doon sa problema mo. Matulog lang kayo pag may problema. Manalangin lang kayo. Dahil alam po natin, may gagawin po ang ating Panginoon. We can ask for this wisdom and receive it. Yan po yun. Pag nanghingi tayo ng wisdom, pag malawak na kaalaman, ay bibigay po yan sa atin. Siyempre, alam naman na hindi bibigay sa iyo. Hidingi mo yan eh. Sabi ng Diyos, kung hingi ka, bibigyan kita. Humingi ka ng wisdom, bibigyan ka ng wisdom ng ating Diyos. Kaya maraming matatalino talaga dito sa atin. Siyempre, sila ay mga anak ng Diyos. Amen? We can ask for wisdom and receive it. Next. Mabilis. Our Lord imparts this wisdom freely to those who ask for it. Diba? Sinasabi o binibigay ng ating Panginoon ito, yung wisdom. At ito ay libre. Doon sa tumatawag, doon sa humihingi. Pag hindi mo hihingin yan, hindi rin bibigay sa iyo. Diba? Sige nga, subukan niyo humingi doon sa kapitbahay niyo kung ibibigay sa inyo yan. Hindi eh. Magtanong kayo, kapatid, ano ba ang pwede kong gawin? Dahil yung ating kapatid ay mayroong ginagawang kasalanan sa akin. Anong sasabihin niyan? Kaya mo yan. Sabi sa'yo, kaya mo yan. Ganun lang. Magbigay man sila ng advice, pero kulang pa rin. Pero ang Diyos, pag sa Kanya ka humingi, ay malilinawan ka at hindi ka magkakanga. God will impart wisdom through another things in our trials. Alam niyo po,
lahat po, ito yung mga things na yung pinag-uusapan, medyo ang ating mga tainga kasi ay parang ano yan, parang kampana yan, ang laki ng buka. Doon sa things, ano yan, pagka mayroon tayong hiningi sa Diyos, ibibigay niya yung mga bagay nito. Pero yung wisdom muna, kung saan mo ba gagamitin, kung ano ba yung purpose ng hinihingi mo sa Diyos para ibigay sa iyo ang mga bagay na naisin mo. Kasi dapat may mga purpose tayo. Kasi kung hihingi tayo ng isang bagay na walang purpose, hindi yan ibibigay ng Diyos. Pahirapan yan. Ako nga dati, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ano, pwede bang mabigyan niya ako ng truck? Sabi ko, ayun nga. Kasi siyempre, wala akong driver na truck. Hindi naman ako marunong mag-drive ng truck. Walang driver eh. O, hindi niya ako binigyan. Pero salamat pa rin sa Diyos. Dahil may ibinigay siya na iba, na kaya ko naman i-drive. Ganun po tayo mga kapatid. Banggitin ko si Brother Mark. May hiron din silang hinihingi. Gusto nilang magkaroon ng sasakyan. Pero sabi nila hindi pa natin kailangan. Sinabi nung isa na yung kanyang asawa na hindi pa kailangan, iba naman ang ibinigay sa kanila. Pag hindi natin talaga kailangan, hindi ibibigay sa atin. Lahat tayo mga kapatid, walang ibibigay ang Diyos na pasama sa'yo. Kaya mag-antay ka. Mag-antay tayo. Kasi pag hindi natin natatanggap yon, parang nagtatampo tayo eh. Bakit, Panginoon? Dasal ako ng dasal, panalangin ako ng panalangin, sinasama ko na ang aking mga kaibigan, humihingi na ako ng panalangin sa kanila, ngunit wala pa rin. Mga kapatid, kasi po, hindi pa po nararapat sa iyo ang bagay na gusto mong hingin. Trials yan. Trials pa rin yan kasi isip ko ng isip. Nasisira na yung mga disposisyon mo sa buhay. Yung mga desisyon mo nasisira na. Paiba-iba na. Nagkakaroon ka na ng struggle. Kahit ang asawa mo, inaaway mo na eh. Kasi hindi pa dumarating yung hinihingi mo. Pero ngayon mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng wisdom doon sa trials para masubukan natin, magawa natin na hindi tayo makasakit ng ating kapwa o ang ating pamilya kapag ang mga kailangan natin, hingi-hingi natin ay hindi natin makakamtan agad-agad. Ito po ay isang trials. Pagsubok po yan. Amen? Ito pa po. Developing new attitudes in us through trials. Ito, alam niyo po, minsan mahirap to yung attitudes na to eh. Kailangan, pagka nagkakaroon tayo ng pagsubok, nahahawakan natin yung ating attitude. Dahil ang attitude ay isa sa nakakasira sa ating sarili. Ba? Kahit hirap na tayo, sige pa rin, iniisip pa rin natin na kaya natin. At kung ito ay nakaptan din natin yon, ano ba ang sasabihin natin? I did it my way. Hindi ayaw natin sabihin na God will make a way. Pasok yan sa attitude. Ayusin natin ang ating attitude kung tayo dumaranas sa gitna ng trials. Para sa ganun, ang Diyos ay magagalak din para sa atin. Yes. Ito pa po mga kapatid. Activating some talents in us through trials. Ito po yun. Dito natin makikita ng mga
talento natin pagka dumaranas po tayo ng trials. Maraming lumalabas na talento. Hindi ko alam kung anong mga talent mayroon kayo pagkat nararanasan niyo yung trials. Basta ang pinaka-importante, ang mga talento niyan ay nauukol lamang sa salita ng Diyos, sa harapan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos. Huwag po sa plano natin. Huwag po sa kagustuhan natin. Dahil pag kagustuhan po natin ang ating gagawin, ang ating susundin, mabibigo po tayo, mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang magbigay ng oras, panahon upang matupad ang ating mga plano. Amen? Ito po, pangatlo na po, mabilis na. Look the power of prayers in our trials. Alam niyo po, napaka-common na to, no? Pero ito mababasa rin natin doon sa 6. Nabasa natin doon sa verse 6 to 8. Nais ko pong basahin niyo po sa inyong bahay para hindi na po tayo magtagal. Next. Number 1. We are invited to ask for help in trials. In Hebrew 4:15. Sa Hebrew po, basahin po natin ang Hebrew at makikita po natin kung ano ang nais sabihin. Ipabasahin po natin muna kasi dito tayo. Sabi po dito sa Hebrew, verse 4, sabi po dyan, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Alam niyo po, yung text na to ay nauukol din para sa atin. Pag tayo ay hinusgahan, tayo ay kinukutya dahil sa ating kalagayan sa buhay, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ano po ba ang nag-i-invite sa atin? Ang Biblia? Kumuha tayo dito? Magbasa tayo dito? Diba? At doon natin mararanasan ang tulong mula sa Diyos. Grace to help is available in our trials. Kung titingnan natin, puro trials, no? Kasi gusto ko talagang ma-emphasize ito para sa inyo kasi sa ilang buwan na pag-ikot-ikot ko doon sa aking mga kliyente, ito yung mga nakita ko. At may mga kaibigan din ako na nakaranas ng mga ganito doon sa trials. Available in our trials. Yung grace. Ang grasya ng Diyos. Ang grasya ng Panginoon. Palaging available yan. Huwag lang nating tanggihan. Huwag lang natin talikuran. Kasi minsan, yung grasya ng Panginoon ay tinatalikuran natin. Hindi lang po mga bagay ang grasya ng Panginoon. Hindi lang mga bagay yan. Kasi po, ang tao, mas gustong pahalagahan ang mga creation. Ang God's creation. But, the Creator is nothing. Amen? Maraming ganong klaseng mananampalataya. Nakakalimutan na nila kung sino yung nag-create. Pero ang creation, yung na-create,
mga bagay, ayon ay kanilang pinagpipiestahan. Subalit ang Diyos na andyan na, nasa harap nila, katabi nila at likod, ay hindi nila kayang, hindi sila maka-feel ng kasiyahan. We can pray and ask others to pray. Ito ang pinakamasarap. Masarap din na mangyari sa buhay natin. No? Yung kailangan tayo ay marunong mag-pray. Tayo mismo, sarili natin, ay turuan natin para manalangin. At siyempre, kailangan din natin kumuha o mag-ask sa iba ng mga panalangin. Upang sa ganon, ay mayroon tayong kasama, siyempre. Hayaan po natin, mga kapatid, lahat po ng ating mga nararamdaman ay pwede naman po natin i-share doon sa mga tao na marunong mag-pray. Doon sa mga tao na nakakaintindi sa atin. Minsan, mga kapatid, mayroon tayong pinagsisiran, subalit iba naman ang kanilang naisip. Salip na tayo ay pag-pray ng ikakagaan ng ating puso at sarili, ay tayo ay pag-pray pabagsak. Alam ko dito sa Jikuhan, lahat po dito ay naka-foundation sa isang puso, isang layunin, isang pag-ibig, isang paniniwala, at isang tagumpay. Dapat ang palagi natin sasabihin dito, kung ikaw ay mataas, yung iba ay mababa, palagi natin sasabihin, I see you on the top or in the top? On the top. Ha? Dapat, yun ang palagi natin sabihin. Magkikita tayo sa taas, sa itaas. Hindi pwedeng, dito ako sa taas, dyan ka sa baba. Dapat, lahat tayo magkikita sa itaas. Palagpakan po natin, Panginoon. Faith grow through answered prayers during trials. Ito po. Kapatid, habang tayo dumaranas ng trials, no? During the trials, ay yung ating pananampalataya ay doon naman lalo natin palaguhin. Kasi, wag natin pabagsakin ang ating pananampalataya pag tayo ay dumadaan sa mga trials. Lalo pag yung mga matitinding trials, dapat lalong nag-grow yung ating pananampalataya. Huwag nating pahinahin. Sasabihin natin, hindi na natin kaya. Yung parang inisip natin, nakadagan na yung mga bibigat na bato sa atin. At hindi na natin kayang may angat ang ating mga tuhod. Pag hindi nyo na kayang iangat ang inyong mga tuhod, ano pang dapat nyo gawin? Na nakadagan sa inyo yung mabigat na trials, mabigat na bato, lumuhod na kayo. At tumingala sa langit at magdasal at humingi sa tulong ng Diyos. Dahil hindi siya, ang Diyos ay hindi po mag-aatubili na tumulong doon sa mga pagsubok natin lahat. Lahat naman tayo nakaranas yan. Walang hindi nakaranas ng mga matitinding pagsubok. Subalit, sabi ka nga, habang may buhay, may pag-asa. Hindi. Habang may buhay, may pagsubok. At hanggat may Diyos, may pag-asa. Yan ang dapat. Habang may buhay, may pagsubok. Totoo yan. At siyempre, hanggat may Diyos, mayroon po tayong pag-asa. Amen? Angin po sa aking
conclusion. Pabalik nga ma'am doon sa, sa papaya. Kasi mayroon lang akong konting ano dito. Kasi tuwang-tuwa talaga ako dito eh. Hindi ko alam kung ano English ng papaya eh. Papaya pa rin, okay. Kung titingnan niyo yung papaya, saan siya tumubo? Tingnan niyo, nakasabit. Pati yung ugat, nakalabas na. Pero, bakit ang kanyang dahon ay berdeng-berde? Berde. Tapos, tingnan niyo yung hitik sa bunga. Amen? Kung ikukumpara natin ang ating buhay dyan sa papaya, nakakahiya tayo, Tingnan niyo po yan. Hirap na hirap siya. Nakaganon pa o nakaliko. Hanggang pa ganon. Tapos, makikita niyo ang kanyang kagalakan dahil yung kulay niya, wala siyang natuyong dahon. Tuwang-tuwa siya na magbigay ng bunga. Pagka ganyang kulay, prutas, ay gulay. Pero pag hinog, prutas. Di ba? Yan ang papaya. Di ba? Gulay yan, di ba? Gulay. Ngayon pag hinog yan, prutas na. At yung mga dahon, ay yun po yung mga katas niyan, yung mga puno, ay yun po yung ginagawang pampakinis ng ating balat. Amen? Kaya galak na galak yung papaya. Kaya kung ikukumpara natin yung sarili natin dyan, parang nakakaya talaga. Yan po. Pero mga kapatid, sino po ang gumawa niyan? Ang ating Diyos. Ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin at nagmamahal sa papaya. Amen? Napala po natin ang Panginoon. Sige po, conclusion po tayo. Conclusion po, we can do to the prize that awaits after our trials. All our trials are temporary. Tandaan mo natin yan. Our Lord offers lasting happiness for those who trust in Him. Tandaan po natin mga kapatid, the best yet to come in all of us. Nais ko lang pong kasi malapit tayo naman nais ko lang pong kantahin yung dalawang kanta na yung walang imposible at saka yung may galak kasi yung ating pabagat, yung glee in trials, ito po ay kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pwede po? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. At tumayo po tayong lahat. Namnamin po natin, ibigay po natin ang ating puso, ang ating sarili doon sa kantang mga yan. Kasi alam niyo po, doon pa lang sa kanta, kaya sabi ko kanina parang ayaw ko ng magmensahe kasi doon pa lang lahat ng kanta ay sumapul doon sa ating mensahe. Ngayon po mga kapatid, alam ko, yung mga trials, welcome na po yan sa inyo. Dahil mayroon pong magandang gagawin ang ating Diyos. Ng puso
sobra-sobrang pagpapala ng ating Panginoon. Hindi lang material na bagay, kundi ang ating spiritual na pamumuhay. Maraming salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng pag-ibig niya na hindi nagmamaliw. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig. Nawa, Panginoon, ito po ay magpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Mula ng kami, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Maraming salamat, Ama, dahil hindi mo kami binibigyan ng mga matitindi, ng mga pagsubok sa buhay. Subalit, binibigyan mo po kami ng pag-alalay, Panginoon, kapag kami ay nakakaranas nito. Maraming salamat, O God, sa mga biyaya na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na ang church na ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin upang sa ganun, Panginoon, ay marami pang kaluluwa na makarating, Panginoon, sa sambahan ito. Maraming salamat, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa at pagpalain mo rin, Panginoon, ang church na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaving.